Ano kaming mga nagpunta roon at sabi niya, tinatapos muna niya yung IIRR, ano man tawag dito sa yung tungkol sa nakaraang hostage taking. At isusunod niya ito at nangako siya na gagawa niya ng paraan para ang katarungan at katwiran ay masunod at tutulong yung kanyang departamento tungkol dito sa issue na ito. At sinabi rin niya na maaaring meron ng nakausap si President Pinoy sa Amerika na mga church people para ganun din na kung paano yung ating pinaglalabanan, maaaring ganun din ang ginawa nila ngayon doon sa Estados Unidos. Kaya sabi niya, bago umalis si Presidente Aquino ay pinagpili na niya sa akin ito, baka napupursing niya na maaaring pagdating niya roon sa Estados Unidos ay may mga kapwa tayo rong mga Pilipino at iba pang mga human rights activists na tutulong upang itong mga 43 morong health workers ay palayain niya. Pagpalayain na. Kaya naasahan natin na mangyayari ito at nangako rin siya na yung anumang mga human rights violations na nangyari itong panahon ng 3 buwan na panunungkulan ni Presidente Pinoy ay dalhin sa kanya sa 30 ng karapatan yung mga listahan na yun at tatanggapin niya at nakahanda pa rin siyang magipag-usap. Na ito yung kanyang ipinangako sa amin na gagawin niya yung lahat ng kanyang magagawa para ang justisya ay makapangyari. At sabi rin yung ibang mga bishops sa kanilang mga kaisipan, layunin para dito sa health workers na ito. At nakinig naman siya at sinabi niya na yan ay nalalaman na niya nung pang siya ay nasa Human Rights Commission. Kaya alam niya yung mga pangyayari rito at gagawin niya yung nararapat para magkaroon ng katarungan dito sa 43 health workers. Ito ang kanyang pangako.